Naimbag Amalam. Narito na ang PIA News Cordillera. Iba't ibang programa ang alok ng Overseas Workers Welfare Administration para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Ilang benepisyaryo ginawaran ng tulong pinansyal ng ahensya. May balita si Debbie Gasingan. Nagpasalamat ang mga overseas Filipino workers na tumanggap ng tulong mula sa Overseas Workers Welfare Administration Cordillera para sa kanilang reintegrasyon sa komunidad. Kabuang 365,000 pesos ang ipinamahagi sa 20 dating OFW sa ilalim ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay o BPBH program. Magandang serbisyo ng bubo. Kahit yung sa DMW maganda rin. Kasi sila mismo ang nag-ano sa amin na nag-inquire kami. O sige, mag-apply kayo. Ayun, in-entertain naman kami hanggang nakatanggap po kami. Kaya nagpapasalamat kami sa OWA at sa DMW po. Kasi malaking tulong na rin yung naibigay nila sa amin. Dakal unay dito nga tulong para kanya nga OFW, karkarot at tata, krisis po dito, ayan tayon. Maraming salamat po sa kanilang tulong para sa aming pagbabalik, para sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ipang business ko po sa Ukay-Ukay Online. Ayon kay OWACA Regional Director Dina Ponciano, ang BPBH program ay para sa pagsisimula ng negosyo ng mga OFW na hindi na babalik sa ibayong dagat. Anya, mas pinalawak pa ang nasabing programa kung saan madadagdagan ang tulong para sa mga matagumpay na nakapagsimula ng kanilang mga negosyo. After a year of implementing the livelihood project, na in-startup niya, kung naging successful after a year, pwede na naman siyang mag-apply ng assistance to improve more yung kanyang proyekto, another assistance. And after 2 years at makita na naman natin na gumaganda, lalong gumaganda ang kanyang project, ay another bigger assistance. Yun po ang plano ng ating administrator. Bukod sa mga benepisyaryo ng reintegration program, tumanggap din ng tulong ang 4 na benepisyaryo ng Education and Training Program at 9 na benepisyaryo ng Welfare Assistance Program. Debbie Gasingan para sa PIA News Cordillera. Patuloy ang pagsasagawa ng DSWD Cordillera ng Reach Out Operation sa Baguio City sa ilalim ng Pag-abot Program. Noong nakaraang buwan, nasa 10 benepisyaryo na ang na-profile at 12 ang nabigyan ng serbisyo. Kabilang na ang ilang bata, individual at pamilya na naninirahan sa mga lansangan sa lungsod. Ilan sa mga benepisyaryo ang agarang nakatanggap ng tulong habang ang ilan ay nakatakdang i-follow up ng mga pag-abot team sa mga susunod na araw. Ang mga may makikitang naninirahan sa mga lansangan, maaaring ipaalam sa DSWD CAR pag-abot hotline na makikita sa inyong screen upang agad silang matulungan. Libo-libong magsasaka at farm workers sa Cordillera ang inaasahang magbebenepisyo sa tupad program ng DOLE. Ayon kay Department of Agriculture Cordillera Regional Technical Director for Operations Danilo Dagyo, itatala ng DA ang mga benepisyaryo na isusumite sa DOLE. Pagkatapos ng validation, magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa loob ng 15 araw at makakatanggap sila ng 505 pesos na sahod bawat araw. Kabilang sa mga magiging trabaho nila ang seedling production, land preparation, crop growing, paglilinis ng waterways at riverbanks, at labor support sa mga small-scale infrastructure projects gaya ng irigasyon. Sinisikap ng Philippine Military Academy na makamit ang pandaigdigang kahusayan sa edukasyon. Akreditasyon ng ASEAN University Networking Quality Assurance, punteriya ng akademya sa susunod na taon. Magbabalita si Debbie Gasingan. Punteriya ng Philippine Military Academy na makamit ang ASEAN University Network Quality Assurance o AUNQA accreditation sa susunod na taon.
Ang AUNQA ay specialized network sa ilalim ng ASEAN University Network na nabuo para mapagkaisang educational standards at maipagpatuloy ang pagpapaunlad ng academic quality ng mga universidad sa ASEAN region. We will be having our accreditation by the AUNQA or the ASEAN University Network Quality Assurance Organization, where they will look at our curriculum if it follows international standards. Sinimula na rin ng PMA ang implementasyon ng PMA Growth Plan na naglalayong maging 2,000 ang bilang ng mga kadeteng magsasanay sa akademya pagdating ng 2040. Magiging capacity po ng ating lahat ng facilities here at PMA is to reach 2,000 cadets. We have the capacity to train 2,000 cadets. And because of this particular growth plan, magkakaroon po tayo ng maraming infrastructure project donated by other private institutions and of course funded by the GAA. Anya, nag-request na rin sila na madagdagan ang pondo para mapalawak ang training capacity ng PMA simula sa Class 2031. Samantala, inanunsyo nito na sa November 2026, magsisilbing host ang PMA sa Cadet-led International Cadet Conference kung saan magsasama-sama ang mga future military leaders para talakayin ang iba't ibang usapin gaya ng modern warfare. Debbie Kasingan para sa PIA News, Cordillera. Nagpapaalala ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng pagtitipid sa langis at tubig ngayong panahon ng krisis at sa nagbabadyang epekto ng El Nino. Si Audrey Villena ng PTV Cordillera para sa report. Pinayuhan ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga LGU na mag-monitor at hikayatin ang mga residente na magtipid ng tubig dahil sa banta ng El Nino. Anila, dapat may pamantayan ang mga LGU upang maiwasan ang matinding water shortage. Inatasan din ang mga ahensya na magtipid sa tubig at enerhiya. Tatagal ang epekto ng El Nino hanggang katapusan ng 2026 at posibleng umabot pa ng susunod na taon. Nakita natin that most of our lowland provinces are being affected already by this warm condition. So tinitingnan natin yung agricultural sector, yung productive sector natin sa tourism, and even some of our kailians na in terms of health emergency, kailangan din natin tutukan yan. Naghahanda na ng mga hakbang ang NIA Cordillera para mabawasan ang epekto sa mga magsasaka habang nararanasan na ang pagbaba ng tubig sa Abra, Apayao at Kalinga. Patuloy ang monitoring ng mga pinagmumulan ng tubig at paglilinis ng mga irigasyon para mapabuti ang daloy ng tubig. Marami na rin po tayong natanggap na mga bagong yung bakko sa ating Pangulong Ferdinand Marcos at tuloy-tuloy po ang ginagawa nating desilting and clearing sa ating mga kanal para mapaganda ang daloy ng tubig patungo sa mga bukirin po. Pinayuhan ang mga magsasaka na magtanim ng drought-tolerant na pananim habang ipinatutupad ang rotational water distribution at paggamit ng water pumps sa mga apektadong lugar. Yung provision o paglalagay tayo ng water pumps still in area na hindi maabot ng ating patubig. Gaya ng plano po ng NIACAR ay bibili ng konting water pumps, ng mga fuel driven at ipahiram doon sa areas affected po. Audrey Villena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Namahagi ang pamahalaang panlalawigan ng Mountain Province ng gulay sa mga residente ng Butuagan at Saklit sa bayan ng Sadanga. Nasa 3 tonelada ng gulay ang naipamahagi kasunod ng distribusyon ng 8 tonelada ng gulay sa Paracelis. Ito ay bilang relief assistance sa mga magsasaka sa mga bayan na lubhang naapektuhan ng El Nino. Ayon kay Executive Assistant Winston Calde, bumili ang pamahalaang panlalawigan ng halos 12 tonelada ng gulay mula sa mga magsasaka sa Kadadanan Tadjan
para maipamahagi sa mga apektado ng krisis. Nabigyan din ng gulay ang mga estudyante, faculty at staff ng Mountain Province State University. Nananawagan ang Environmental Management Bureau Cordillera sa mga residente, stakeholders at lokal na komunidad na aktibong makibahagi sa sustainable waste management. Kasunod ito ng pagkakolekta ng maraming basura sa isinagawang clean-up drive sa Balili River, kamakailan. Kabuuang 77 ng sako ng basura na tinatayang may bigat na 924 kilograms ang nakolekta ng mga volunteers at kinatawan ng iba't ibang tanggapan na nakibahagi sa aktibidad. Ayon sa EMBCAR, bagamat malaking tulong ang clean-up drive, nakakaalarma pa rin ang dami ng basurang nakolekta na nagpapakita ng malaking hamon sa polusyon sa Balili River. Binigyang diin ng ahensya na kabahagi ang lahat sa pagprotekta sa kapaligiran. Bilang pagpapalakas ng local aquaculture sa komunidad, ipinasakamay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera ang Modified Intensive Tilapia Hatchery Project sa Peñarubia, Abra. Karagdagang detalye hatid ni Christian Alistair Tubadeza. Mas piniigting ang produksyon ng tilapia sa bayan ng Peñarubia, Abra sa pamamagitan ng Modified Intensive Tilapia Hatchery na pinagkaloob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Calm Springs Farmers and Fisherfolk Association. Ang teknolohiyang ito ay makakatulong din sa pagbibigay ng malapit at abot-kayang supply ng isda sa bayan at karatig lugar. Kasama sa hatchery ang ilang advanced equipment gaya ng Artificial Incubation or AI jars, water circulating system, fish tanks, at packaging area. Makita yo DJ physical nga inted i gobyerno through BFAR. In open mi manan dito Calm Springs naging medium kami laeng. Tapno ited ti gobyerno detoy project nga detoy para kadagitay fisher folks, dagitay tattao tayo. Ket detoy ket project ti gobyerno nasyonal na nakapinpintas. Ang turnover ceremony ay pinangunahan ni BFAR Cordillera Director Luis June Fermin, kasama si BFAR Abra Head Risa Fidchao, lokal ng gobyerno ng Peñarubia na kinatawan ni Municipal Administrator Delphine Bumugas, mga opisyal at miyembro ng beneficiary organization at iba pang stakeholders. Mula dito sa Abra, Christian Tubadesa para sa PIA News, Cordillera. Iginawad ng Department of Labor and Employment ang iba't ibang tulong sa mga benepisyaryo ng kanilang programa sa Abra. Bahagi pa rin ito ng selebrasyon ng Labor Day. Report mula kay Jambalingan ng PIA Abra. Patuloy ang Department of Labor and Employment sa pamamahagi ng tulong upang mapaunlad ang kabuhayan at trabaho ng mga komunidad dito sa Abra. Bilang bahagi ng selebrasyon ng 124th Labor Day, isang symbolic check awarding ang ginanap para sa San Marcial Farmers Association at Barangay Ocup Rural Improvement Club na nakatanggap ng mahigit tig 1 milyong pisong livelihood checks. Tumanggap naman ang lokal na pamahalaan ng pidigan ng mahigit 5.2 milyong piso para sa tupad program na may 650 na benepisyaryo. Nagpasahod din ang Dole Abra sa 97 interns sa ilalim ng Government Internship Program. Dito ay Abra Field Office Apo, dati activity tayo, may panggap dati na Labor Day, which is dati Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program awarding. Kaya dati pa nag-payout tayo iti Government Internship Program tayo, dati interns para DJ salarida. Mayat mo't okay mo't sir, nalaganti trabaho, men enjoy ko mo't kasi kasla may expose na karigita tattao lalo no da damdamag kanyak ti digiti tattao ng damdamag ti trabaho da kasi peso nga mitayang ko. Thank you so much po dito nga opportunity kasi nagpintas dato nga programa talaga nga exposure mi ti government kasla dakkel nga edge mirato yan tapno makasarak ti gobyerno. Kasama din sa selebrasyon ng pamamahagi ng livelihood kits sa mga benepisyaryo sa bayan ng Dolores. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News, Cordillera.
Mahigit 200 na residente sa Tanudan, Kalinga ang naserbisyohan sa serbisyo caravan na ihinatid ng pamahalaan sa ilalim ng Retooled Community Support Program. Nagkaroon din ng konsultasyon at dialogo sa pagitan ng kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng mga residente sa lugar. Si Irel Siknao para sa Balita. Mahigit 200 residente ng Barangay Layasan sa bayan ng Tanudan ang nabigyan ng libreng mga serbisyo katulad ng medical check-up, dental services, nutrition services, veterinary services, gamot, tuli para sa mga bata at gupit sa isinagawang serbisyo caravan sa lugar. Ito ay bahagi ng Retooled Community Support Program na ipinatutupad ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC na layong direktang maghatid ng serbisyo at tulungang umunlad ang mga LCAC barangay. Ket mayat mit libre mit amin di ako adat. Mamayat no need nga pan ka jay bulano ang check up agas-gas ko kay mo. Kada gitoy agas libre dapat agas nga libre. Bukod sa serbisyo caravan, nagsagawa din ng isang community consultation kung saan ang mga lokal na opisyal at kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno ay nakipagdialogo sa mga residente at opisyal ng Barangay Layasan upang tukuyin at tugunan ang kanilang mga suliranin at pangangailangan sa pagpunlad. Rumpaglaan na irwaryo amin nagigay nagana nagigay issues and concerns ko pagkatikas takot magilanat tayo mapagtalin tayo na program, project, and activities. As an LCAC barangay nga rutap no ada maitulong kaya tinawan ko mga dati maitulong may kada kayo. Siguro makita yung mathan lang ada gito iti dagiti activities tata amo nga kadagiti enjoyed naki-joint participation iti Municipal Rural Health Office, HUU, at ada dagiti sa kabasit nga medical mission itong conduct ditoy. Parties lang dagiti activities na ditoy LCAC nga ti may sa purpose na get bringing government closer to the people na kunada. Iya sinig tayo ti serbisyo ti gobyerno kada kayo tapno umasinig kayo kumati gobyerno tapno awang ngarot ti malpasan na dito yung problema iso ngarot dito yung kung nga and local communist armed conflict tadeta ka talaga ti main purpose na dito Irel Siknao mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Iba't ibang serbisyo ang inihatid sa mga residente ng Kalinga sa selebrasyon ng Labor Day. Bukod sa job fair, kabilang din sa binuksan ang one-stop shop government services at kadiwa ng Pangulo. Nagbabalik si Irel Siknao. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Kalinga ng job fair at one-stop shop ng government services para sa publiko. We are having the job fair with 6 employers who participated and meron din tayong one-stop shop for government services. We have the PSA, the PhilHealth, IBIG, SSS, DIR. And we will also be having this career development support program, particularly coaching sessions on application letter preparation and resume preparation, and also interview preparation and answering tips and techniques. Diaman taat at dati job fair. Sipi mahairan tag baling gasat. Bukod sa job fair at one-stop shop, nagsagawa din ng kadiwa ng Pangulo na layong tulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga produkto sa abot kayang presyo. No, may kami dito kadiwa, amin nga lako mi handamot na masuportaron kami met kadagiti nga lako mi. Irel Siknao mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Naobserbahan ng ilang higanteng fruit bats sa isinagawang Biodiversity Monitoring Mission sa Flora, Apayao. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Cordillera, mahalaga ang mga paniking ito sa pagkakalat ng buto ng mga halaman at pagiging pangunahing pagkain ng mga Philippine eagle. Bukod dito, nagsisilbi rin silang buhay na barometer para sa ecological health ng rehiyon.
Ang kanilang presensya ay palatandaan na ang tirahan ay naaayon para suportahan ang mga trophic species. Indikasyon din ito ng functioning at biological diverse ecosystem. Nakatakdang magsagawa ang DENR-CAR, Senro Kalanasan at pamahalaang lokal ng follow-up expedition ngayong Mayo para naman mahanap ang bakas ni Nariha Kabugaw, ang kanilang Philippine Eagle, sa lugar. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming Spotify, TikTok at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Valerie Jane Taguba. At ako naman po si Jonalyn Ponciano. Naimbag ang malam.